Nabanggit ko ata ng nakaraang linggo, ito ay si Lucy, na official mascot na simbahan para sa jubileo ngayong taon na ito, 2025. So, bahagi yun ng ating patuloy na pagninilay na nawa ko ay sa ating paglalakbay. Ngayon ay kasyam na araw na ng ating pag-aanda sa kapistahan ng ating patron, ang Nuestra Señora de la Natividad. At bahagi ko na sa kapanganakan ng Mahal na Virgen Maria, ang tema namin ay Maria Kapelegrina ng may pag-asa. Kaya bahagi ko ng pagtulong natin na nawa ay patuloy natin mapag-nilay-nilayan ngayong pinakahuling araw kung sa mga nagagawinari kahit paano sa ilang mga araw na ating imbitasyon ay nakatubog yung amon ay pinamamaling ni Jesus para po sa paglalakbay na ito ay medyo may kabigat kasi hindi lang ba sa paglalakbay, hindi lang ba sa sama-sama, umaari rin sabay-sabay. Walang nauuna, walang mahuhuli. At yun po ay medyo may kabigat. At sa huling araw na ito, ay ang ating pagpapilaya ay kinalaga ng simbahan na ito. Ito yung linggo ng pangangalaga sa kalikasan. Care of creation. O care of the common whole. So ito po ay bahagi ng pagtugon natin sa encyclical na ipinahayag mo ni Pope Francis. Kapag sinabi natin encyclical, medyo iba yung bigat noon. Pag sinabi natin encyclical, hindi pwede hindi. Yung exhortation, pwede. Sinabi natin pwede po, pwede hindi. Exhortation. Pero pag sinabi natin encyclical, hindi pwede hindi. Kailangan. At itong encyclical na ito na pagkakit po natin ay bahagi ko, sabi nga natin ay Laudato Si. Mas kilala natin sa tawag na Laudato Si. Signore. Praise be to you, O Lord. Pagpapasa namin, gawa na kami, gawa ng mga nilikha at pagpapangalaga. Ito po ay isang ang inspirasyon din po ito ni Pope Francis ay si Saint Francis of Assisi. Kaya ito ay nagsisimula every first day of September hanggang October 4. Yung October 4 kasi kapistahan ni San Francisco ng Assisi. At nakita natin San Francisco ng Assisi, anong tawag niya sa araw? Brother, kapatid na lalaki. Anong tawag niyo sa moon? Sister, kapatid na babae. So, pinalaman kung tutusin ng kaugnayan ng pag-ibig sa kapwa. Kasi ito yung kagutusin natin, kakibat ito yung yung pangangalaga sa kalikasan. Kaya ang maganda yung unang pagbasa. Kung napanagkan mo niya, nabi mo yung araw na ito, ano yung unang pagbasa? Mula pa sa aklat ng karunungan. Anong sabi yung aklat ng karunungan? Sinasabi natin, nakikita mo ba yung mga nilikang itong bagay na ito?
Nakikita mo ba kung sino ang gumawa nito? Kapag sinabi namin, kung kayo ay mahilig sa painting, madali namin masabi na, gawa ito ng painter na ito. Pero ito, sana bahagi yun, yung mga nilikha, nakita, yun ang hamon sa aklat ng karunungan. Nakikita ba natin ang Diyos sa mga bagay ng kalikasan? Bakit pa mahalaga ito? Napakahalaga ito kasi kung makikita natin ang Diyos dito, hindi natin sisirain ito. Hindi mo natin pwede sisirain ito. Bahagi yun, hindi lamang sa mga problema na hinaharap natin ngayong panahon na ito, matulad ng ibawa na climate change. Hindi kaya mas ramdam natin yung yung matinding pagbaha, kaunting ulan lang bumabaha, ay bahagi yun. At yun ay kasi ay hindi natin pinahalagaan, hindi natin na-respeto ang kalikasan. Pinakailangan natin. Ito rin ay bahagi ng pagkuhan. Tulad ng bawal sa katanungan ng biodiversity. Yung makita natin na yung bawal, nilikha ng Diyos, may kanya-kanyang pagkilos. Hindi natin pwede sabihin na alisin natin yung isang uri ng halaman o ng isang uri ng hayop kasi hindi maganda. Hindi mo pwede sabihin natin, alisin natin lahat ng damo. Masama yung damo, pero hindi mo pwede alisin kasi bakit masisira yung biodiversity. Lahat tayo maapektuhan. Bahagi yun. Magkakaroon ng tinatawag nating kaluluhan doon sa bagay na nilikha ng Diyos. Kaya nga, may tinatawag tayo mga drive for preservation ng mga extinct animal. Kaya bawal mo umuli o pumatay ng mga itinuturing natin mga kakaunti ng mga hayop. Pero ito yung hamon ay pinapamanig ng Panginoon. Nakikita ba natin ang Diyos sa kanyang mga nilikha? Kung nakikita natin, parang nalagaan namin yan. Ano ba? Sabi nga natin, kung maganda yung ikalawang pagpasok, yung hindi ka pwede makapaglingkod sa Diyos at kayamanan ng sabay. So, yung sabay, pipiliin mo yung isa. Kaya kung kayo magkaka, kung bakit yung ating usapin ngayon, tungkol halimbawa sa corruption, sa matinding pagbaha, kasi nga nakita natin na may mga flood control projects na guni-guni. Bakit? Sino yung pinagsilbihan doon? Pinagsilbihan ba doon ng Diyos? O pinagsilbihan yung kayamanan? Kaya, bahagi ko yun. At tayo inaalihan ng Diyos natin. Huwag tayong kumain sa mga pagkakagawa na ito. Ang sa mga kaisipan na ito. Paano? Maliwanag mo ipinamanig sa ibang Nelio. Yung sinabi nito, huwag kayong mamahala. Marami tayong tao. Anong sabi nga? Ang kakainin. Wala akong kakainin. Biro mo yun. Kumakain na kami na 759,000 sa isang dinner sa apat na katao. Bahagi yun. Siguro masabi lang, mayaman kami pati. Okay lang yun. Huwag mo nang i-flex. Kasi nakaka-insulto sa mas nakararami. Bahagi yun ang sanayong namin kalimutan. At sabi nga natin, yun ay mayroong pagmamahal sa Diyos. Siguro mayroon tayong sensitibo kumon na maging maayos tayo na gamitin natin yung kayamanan na ito sa higit na ikabubuti ng
bawat tao. Kaya yun yung paanyaya ay pinapahayag sa amin ng Pope kapag pangalagaan natin, huwag tayong maging galing. Kasi kapag ang kayamanan lang ang ating iisipin, huwag kayong magtaka kung bakit may mga development tayo, tawag na natin dito progress without God. Progresibo nga, pero walang Diyos. Anong sinasabi sa atin? Kinakailangan may Diyos. Pero hindi tayo sinasabihan ng Diyos na huwag kayo umunlad. Hindi. Pwede tayo umunlad kahit na may Diyos. At kung tuusin na, ang Diyos natin ay yung Diyos natin na nagpapahayag ng pagunlad. Anong klaseng pagunlad? Isang maayos na pananalaga ng pagunlad na may alin? Pagmamalasakit sa Diyos at pagtitiwala sa Diyos. Pagmamalasakit sa kapwa at yung pag-asa natin na alin na ang kilalanin natin ay ang Diyos na hindi nagpapabayad. At sa pangalang pamamaraan, dalawang bagay. Una, magdasal ka. Kinakailangan natin ang maraming pagdalangin kasi makikita natin natin ganito pala. Sabi nga ng isang kardinal, kalimari na pagkilos sa lipunang ginagalawa natin. Ito na yung pinaka-extent ng pagkilos. Ibig sabihin, bulong na bulong na ako. Kaya dapat talaga maraming tayo natin mapadalangin na gagawin. Na makita natin. Panalangin namin yung mga tao na sa posisyon. Ipanalangin natin na nawa ay hindi lang makita yung mga kahalagahan ng pagkilala sa mga nilikha na ito na may Diyos. At ipanalangin natin ang bawat isa. Pangalawa, simple na. Tinatawag natin panahon ngayon ng pagpapahalaga sa kalikasan na pwede natin gawin. Simple lang siguro. Magsimula na yung segregation. Napakailan mo. No? Kahit na yung mga salusan, may nagturuan. Ito sa nakukulong. Ito sa hindi nakukulong. No? Magsimula na yung marami yung pera ang nauubos sa basura. Sabi naman ng iba, Father, yung iba well, hindi natin sagot yun. Ang sagot natin ay yung basura natin. Simple lang. Pag-iwalay yung namumulong at hindi namumulong. At nakikita nyo, nakakasilang yung itatapan natin. Bahagi yun. Yung namumulong, ipagulong natin sa ating bakuran kung mayroon tayong bakuran. Bahagi yun. Pwede pa yung kung tawagin na natin ay pagmataba ng lupa sa ating mga halaman at mga tanim. At ito yung idalag natin sa harapan ng Diyos. Kasi bakit ito? Kasi baka dumating yung pagkakataon sa harapan ng Diyos. Sabihin natin sa atin ng Diyos ay pinangalagaan ng mga kalikasan. Bahagi yun. Siguro sa pagkakataon, kahit na umutay, masama na yung Panginoon, kahit na natin pinangalagaan ng mga kalikasan. Natutuwa mo mag-segregate. Bahagi yun ang kung saan tinutunan ako sa biyaya ng pagkakalala kahit na sa maliit na pangmaraan simula natin na masabi natin may puso ako sa pagpapahalaga sa mga nilikha ng Diyos.